Welcome to Henry KNG TV. Ngayon po. Ngayon po yan. Nandito tayo sa may San Isidro. Kaya nagkarga po tayo. Lalamove po natin yun. Nagkarga po tayo ng mga bike. Mga bike na pang exercise galing sa gym. Dadalhin po namin sa Mayamot Antipolo. Medyo napagod ako. Kasi po yung katulong ko nagkakarga ay instructor ng gym. Ako po hindi man ako sanay magbuhat ng ganung klase. Kaya yun, napagod po tayo. Ito po yung mga karga ko. Papakita ko po sa inyo. Bali nga po lang, biyahe po nito ay Antipolo. Ayan po yung mga karga ko. Bali, 4 na bisikleta po yan. 3 bisikletang maliit, tsaka isang malaki. Bali, bisikleta po ang tawag dyan. Yan po yung pang-exercise. Dadalhin na po ito ng Pating Mindanao. Papadala po namin sa isang program there sa Antipolo. Sa Mayamot. Ayan po, magta-travel po tayo ng 110 kilometers hanggang sa Mayamot Antipolo. From San Isidro Nevesia to Mayamot Antipolo. Ayan po. Bali dito po tayo dadaan sa Bulacan. Yan, kasi mag-LX po tayo. Ayan, Valenzuela, Caloocan. Yan po. Malapit na po ito. Hindi po ito ganong kalayuan. Ayan. Bali yung booking pa yan po nito ay 1,000 kilograms. 1,000, kulang po na ito ng 1,900 pesos. Ayan po. Ayan po, go na po tayo. Kaya nga ni flyover ng Bustos. Ito nga po ang flyover na to, matagal po itong ginagawa. Bali yun po, hindi pa po siya masyadong matagal na dadaanan. Kung nakita nyo, bagong bago po yung kalsada. Bustos flyover po ito. Kaya po, bali ano lang po tayo, 50 kilometers na po, nandun tayo sa Trapo. Malapit lang po, Mayamot Antipolo. Po tayo ng expressway. Ito po medyo may volume ng traffic din sa may toll gate ng Balagtas. Bali po, naka-RFID po tayo, kaya okay lang po yan. Yung mga nasa harapan lang po natin siguro may problema, pero tayo po ay naka-RFID naman. Ito po yung toll gate ng Balagtas. Ito po, nandito tayo sa NLEX. Bali nga po, 40 kilometers na lang po, nandun na po tayo sa Trapo. Mag-exit po tayo nito sa may Mindanao Avenue. Tapos dadaan po tayo ng UP Diliman. Tapos sa yun na nga, Katipunan. After na UP Diliman, Katipunan, tapos yun, Marikina. Kaliwa na tayo sa flyover sa Tulay. Tapos yun, pababa na tayo ng Marcos Highway. Malapit lang po ito. Toll barrier. Puro po toll gate ito. Lahat po nang gagaling sa norte, dito po dumadaan. Sa toll gate po na to, papuntang Metro Manila, papuntang South. Ang lapad po nito. Ang dahil po ang toll booth dito. Ay po naman ay naka-RFID, kaya tayo po ay dire-diretso lang dito. Dahil po, no? So, bakit na po tayo ng Mindanao Avenue? Natin niyo po. Bakit na po tayo ng Mindanao Avenue? Dahil po ng Mindanao Avenue. Congressional, tapos Visayas, tapos yun, Quezon City Circle po. After po ng Quezon City Circle, pupunta po tayo ng Commonwealth, tapos kakanan po tayo doon sa may UP, tapos po labas po tayo ng Katipunan. Medyo alam po natin yung lugar. Pagka alam po natin yung lugar, dire-diretso lang. Ayan po, hindi po tayo makangamote dito. Pero sa airport lang po ako kamote talaga. Ayan po, ano tayo, sa Smart Connect po tayo. Ayan po, 14 kilometers lang po tayo. Kaso wala po, medyo traffic po dito sa stoplight ng Mindanao Avenue at saka ng Congressional. Pero sana po dito lang yan. After po nakakaliwa po tayo dyan, tapos kakanan po tayo. Kaliwa po, tapos kakanan po tayo ng Visayas Avenue. Dire-diretso nga po yun ng Quezon City or Circle. Ayan po, parating na po tayo dito sa may Quezon City Memorial Circle. Ayan po, nandito na po tayo sa loob ng UP Diliman. Ito po yung way niya. Tapos kakanan po tayo sa CP Garcia. Gusto na po natin yan ay Katipunan. Ayan po
po, yung lugar po na to, ito po yung buong UP Diliman. Napakalawak po nito. Alam mo kung basta napakalawak po nito. So, dire-diretso po yan. Yung dire-diretso po na yun ay papunta sa mga sa UP Diliman na. Pero hiwa-hiwalay po kasi yung school dito eh. Bawat ano ay hiwa-hiwalay. Ayun po, makita nyo yung dire-diretso na yan. Kaya po tayo dito. Tapos madadaanan po natin yung P-Box. Continue on CP Garcia Avenue for 2 kilometers. 2 kilometers po nandun tayo sa may Katipunan. Ito po yung CHED. Tapos P-Box. Magkatabi lang po yung CHED tsaka yung P-Box. Commission on Higher Education. Ito naman po yung P-Box. Po tayo. Medyo traffic po dito. Ano po, sa gawing kaliwa po natin ay Miriam College. Tapos sa gawi po doon, makikita po natin yung school ng Ateneo. Ateneo Blue Eagles. Yan. Nandito na po tayo ngayon sa may ano. C5 access road. Nandito po tayo ngayon sa may Riverbank. Continue on R6 for 1 kilometer. Nung isang araw po napakalalim po nito. Ngayon po ayan, normal na po na naman. Marami po tao na namimingwit. Ayan po yung SM City Marikina. Ngayon po nandito tayo sa Marcos Highway. Dire-diretso po tayo dyan. Pagdating po natin doon sa may sa may Santa Lucia Mall, lalagpasan po natin, tayo po ay kakaliwa. Ayan. Ngayon sa may Sumulong Highway na kailanman ay hindi umatras. Ayan po, pasok na po tayo ng Province of Rizal. Rizal. Lalawigan po ng Rizal. Ayan, papasok po tayo sa Antipolo City. 200 meters, kakaliwa po tayo sa Metulay. Bali nga po yan, nakapag-deliver na po ako dito minsan. Kaya medyo alam po na ng konti. Noong una po kasi dala ko dito, ako po ay medyo hindi hindi ako agad nakapasok kasi hindi ko napansin. Ngayon po alam ko na. Ayan. Pasok po tayo sa compound na to. Sir, mag-deliver lang po doon sa sir, mag-deliver lang po doon. Sa may pangalan to, sa may tracking doon. Anong tracking? Pasok tayo dito kay Atan Cargo Forwarding. Bali yung rate po nito ay 1,189 plus toll gate po. Plus toll gate na 128. Tapos sabi ni sir, siya raw bahala sa akin, magbibigay daw po siya ng malaking tip. Sana po bigyan niya ako ng malaking tip. Okay po. Okay, medyo rough road po dito kay Atan Cargo Forwarding. After po ng biyahe natin ito, ayan po, tumutong sila na move. Maghanap na po ako ng biyaheng pauwi ng Nueva Ecija o Pampanga o Bulacan. Ayan po. Kaya ng dalawang booking natin. Yung booking po natin ay papuntang ano po tayo, sa E. Rodriguez. Tapos po papunta po siya ng Balanga, Bataan. Bali yan po yung rate niya. 2,387 plus toll gate po yan. Yan po yung magiging bayad ng biyahe po natin sa Balanga, Bataan. Ayan po, papunta na po tayo. Makasagbibiyahin natin kasi po nag-aapura yung customer. Ayun po mahirap, nagpapabuking sila ng late, tapos po nag-aapura sila hanggang 4:30 lang po, 4:37 na, ang sagad daw po nila ay 4:40. Ngayon po 2.9 kilometers lang po ako sa pick up po, 2.9 kilometers na traffic lang po ako sa stoplight. Sana po pagbigyan po ako ng customer. Ito po ibiyahin nga po Bataan to, sayang. Bali 1.1 kilometers po nandun tayo sa customer. Kasi nga po iikot lang po ako, pero kung hindi po ako iikot, bali nandun na po ako. Gaya po kanina, yung pagkakakuha ko po kasi ng booking, kapila po ako ng Katipunan sa may gilid ng Ateneo. Kaya ang nangyari po, nag-yutan pa po ako sa CP Garcia, kaya po ako nagtagal. Pero po, kung ako po yun ang umaahon ako ng Marikina, yun po naisakay ko na po yun. Pero ang sakay ko nga lang po, dalawang rodeo lang po ng fiberglass, kaya kayang-kaya na po yun. Ayan nga po, nagmamadali po yung customer kasi nga po ang sabi nila hanggang alas 5 sila. Pero yun, buti po nakiusap po ako, kaya po pinagbigyan po nila tayo. Maraming salamat po sa customer at nagbigyan po tayo para makuha po natin yung booking. Ayan po. Ay, nandito na po tayo ngayon sa may SM North EDSA.
Ayan po, napaganda po nito. Maganda na po dito ngayon. Hindi po katulad nung araw na ano lang, na ayan, maganda na po ngayon dito. Napaganda. Mas wala po, medyo masikip. Gawa nga din po nitong ano, bus lane na yan. Ayan po, nakita niyo, wala naman tumataan. Kaya po siguro, ayan, dapat nilang pag-aralan kung ano yung magandang gawin dyan. O kasi po, ayan, nakita niyo, walang tumadaan. Tapos ito, traffic. Kaya po nangyayari sa iba, ang ginagawa ng iba, pagka talagang hindi makatiis, talagang dumadaan na dito kasi nga lalo na pag emergency. Ang problema naman po, malaki yung multa kapag nahuli kang dumaan dyan. Mahirap dito po sa bus lane, ano? Ganyan, walang dumadaan, pero dito traffic. Kung magagamit po ito ng mga private vehicle, makakabawas po traffic. Yan po, dapat pag-aaralan po siguro nila yan para po maging maayos yung dali ng traffic. Yan po. Nandito po tayo ngayon sa may Candaba Viaduct. Candaba Viaduct po yan. Makakita niyo po. Ito po yung naging resulta ng walang hanggang pag-ulan. Walang humpay na pag-ulan. Ilang araw po yan. Yan po, baha po dito. Baha. Nakita nyo, puro tubig yan. Naging water world po itong viaduct. Binaha po yung mga kalapit na yan, na bayan. Tulad ito, bayan po ng Pulilan, yung Apalin, Santo Tomas, Binalin, Pabebe, Matantol, Apalin, Kalumpit. Yan po yung bagsak ng tubig. Sa kanila po, sila po yung mga low lying yan. Yan, mas malalim po. Pero yan, di pa po yan na mas malalim. Mas malalim po dyan nung nakakaraang panahon. Malaki po yung mas malalim po nakakaraang panahon dyan. Ayan. Kasi nga po, nagsisimula pa lang po yung mga pagyuan. Pero sana po okay na yun. Sobra-sobra na po kasi tubig. Ayan po, natapos na po natin yung booking natin. Bali, nandito po tayo ngayon sa Balanga, Bataan. Bali po yun, nagdakadalawang booking po tayo. Ang gross po natin ay 4,276 sa dalawang booking. Tapos po, commission nilala mo by 641. Natiran po tayo ng 3,634. Nag-diesel po ako ng 1,700. Ayan pa po yung diesel ko. Marami pa po akong diesel. Bali, na-estimate ko po sa diesel ko, baka nakagamit lang po ako ng mga 1,000 na pesos na diesel. Ayan. Kaya po ayan, maganda kumita na po tayo niyan. Kumita po tayo ng mahigit 2,000 kilala mo. Less na po lahat nun. Less na po yung diesel, less na po yung kinain ko. Ayan po, magandang gabi po sa inyo lahat at maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa akin sa biyahe kong Lalamove at iba pa. Ayan po, maraming salamat po. Kahit saan po tayo naroon, ingat po tayo lahat. Maraming salamat po.